Magkano na nga ba ang minimum contribution o yung pwede nating maipon sa pag-ibig? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Itong taon lang, nagtaas na ng contribution o savings sa pag-ibig. Possible hindi ito masyado mapansin ng iba sa atin lalo kung empleyado tayo dahil nga naman kinakaltas na lang to ng HR. Pero kung titingnan ninyo, na doble yung kinakaltas mula 100 pesos naging 200 pesos na. Pero ang maganda dyan, kahit mas malaki yung kinukuha ng pag-ibig sa atin, malaki din naman yung tinatapat ng employer dito. At itong tinatapat na employer ay makukuha natin sa future. Kumbaga, ipon natin to at the same time, kikita pa. Meron kasing dividend rates dito sa pag-ibig kung saan ito yung pwedeng kitain or tubuin ng pera natin habang nasa kanila pa. So kumbaga, nag-iipon tayo sa pag-ibig o kinakaltasan tayo sa sahod natin, but at the same time, makukuha natin to pagtanda natin, o let's say may mangyaring masama, pwede rin kapag na-disable na tayo o hindi na makapagtrabaho o di naman kaya ay kailangan nating iwan para sa pamilya natin. So pag-usapan natin, 200 ikakaltas para sa mga empleyado, mapa-government man yan o private, pero sa mga self-employed, 400 yung ihuhulog. Huhulugan mo yung sa employer share at employee share. So para sa mga voluntary members, 400 yan, pero depende. Kapag naman self-employed pero under doon sa informal sector workers, ibig sabihin yung mga tricycle drivers, yung mga nagtitinda sa palengke, pwedeng 1% ng kita mo from 1,000 to 1,500 per month. Pero kung 1,500 pataas per month, yung kita mo, 2% nun. So halimbawa, sa halagang 5,000 na kita sa isang buwan, times 2% equals, pwedeng 100 pesos yung ihulog mo. Para naman sa mga OFW, 200 lang yung dapat ninyong ihulog. At para sa mga kasambahay, 200 lang din yung ihulog. At ang maganda dyan, kahit 200 yung inuhulog nyo, 400 yung talagang naiipon ninyo, katulad ng mga empleyado sa gobyerno at mga pribadong kumpanya. At kung ikukumpara natin, maliit lang din to kumpara sa nakakaltas sa atin sa PhilHealth o sa SSS. At again, ito ay ipon natin. Ito yung halimbawa. In 2 years, ito na yung pwedeng maging ipon natin. Mula sa 5,000 na inuhulog natin with 100 per month, pag ginawang 200, tas tatapatan pa ng 200 ng kumpanya nyo, magiging 10,000 na yung ipon mo sa 2 taon. Sa 20 years, 172,000 na mula sa 86,000. Halimbawa lamang ito ng computation, pwede pang magbago. At ipakita ko na rin sa inyo very quick, may time kasi na tinaasan ko yung hulog ko sa pag-ibig. Yun yung medyo nakakaluwag-luwag pa ako. So mag-login lang ako sa virtual account ko sa pag-ibig. Katulad nito, punta lang ako sa regular savings and then puntahan ko siguro yung 2015 na year. Meron akong kita rito sa loob lang ng isang taon na 1,900. Ang ginawa ko kasi ay tinaas ko sa 1,000 kada buwan yung gusto kong ihulog sa kanila. Ang dahilan nito ay nung time na yon gusto kong mag-loan sa pag-ibig, sa housing loan, at para nga naman mas mataas yung pwede kong ma-loan sa kanila, tinaasan ko na rin yung hulog ko. At the same time, makukuha ko to sa pagtanda ko o let's say hindi na ako makapagtrabaho, at habang nasa kanila nga yung pera, kumikita pa siya. Tingnan natin yung ibang year, yung previous pa niyan. Kumita ako ng 1,000 dito. Noong 2013 naman, kumita ako ng 500 dito. Tingnan natin noong 2016, nung medyo binaba ko na. Dito naman, naka 3,700 ako. Ang laki. Malaki pa rin pala yung nuhulog ko nung time na to. Ito ay 2015 or 2016. Tingnan natin yung 2017 na contribution. Dito, binaba ko na ng mga natitirang buwan, pero may nakuha pa rin ako malaking dividendo. At kung titingnan ko, sa 64,000 na nahulog ko nung simula nung nagtrabaho ako, ang na-contribute ng company ko na pinagtrabahuhan ay nasa 16,000 pesos. So, libre ko itong nakuha. At overall, yung kinita ko o dividendo ay nasa 50 mil na. So, ang pinakamaliit na pwede ko makuha sa pagtanda ko or pag nangailangan na ako ay nasa 130,000 pesos, gayong 64,000 lamang ang nahulog ko sa kanila. Again, ipon natin to. Although required na kunin sa atin to, let's say sa payslip natin, kinukuha agad siya, part ng tax and ng SSS and ng PhilHealth, but still, may ilulook forward ako sa future na pwede ko makuha kapag wala na akong trabaho. And yun yung update tungkol sa monthly savings natin sa pag-ibig. Tumaas ito, pero mas mataas din naman yung pwede nating maipon. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!